Ani ni Solomon sa Song of Solomon chapter 8 verse number 7 nga bisan ang baha dili makapugong sa gugma. Grabe kabala na. Bisan pa daw baha di makapugong sa gugma. So sa tanan siguro yun nga mga words nga ato ang ikahipala o masinati kinig yung gugma mao'y kinaisugan sa tanan. Mao na nga ingon pa sa ako ang lula ba ito na ko iwan ko na ako sana pag ang tao naging mo andrak na ng pagtumibok ang puso ingon pas kanta wala ka nang magagawa. Sa uban maana, pag tumibok na, white na gobyernong magbuok. Mauna nga usahay kaning mga young people na to, mga batanon, tudo bantay ta, kay di pa ka mag-eskwela. Gugmahin ng tudo. Grabe ito, basta mahal na ba? Huwag tunaw sa inyong ginikanan. Nami assignment, nami project. Nami ng project. No? Okay, so doon na ako ngayon, pero paspasan pa nang kinasabta na ako. Inyo hadin yung paspasan ro, nagkanta ganit sa karas itong kanta mo, nagkanan ka, diusa na lang po. Sige. So doon din, pero paspasan ko ng exon. Una na akong bumili, kaniusang, kaning gugma o sa Ginoo. Ngunit unahon ko. Kay, ang Biblia nag-isgot nga, ang Diyos mao ang ato ang pamanhunon. Unya kitang mga Kristohanon mao'y iyahang pangasaw unon. Muna ingon sa Bible. That's why pagbasahon nimo ang Song of Solomon makaim ka nga ngano na-apil man sa Biblia nga mura manig may pagkabastos. Ani ingon ang pamanhunon nga pagkanindot sa imuhang mga suso na manas Bible na because picture man na sa Ginoo o sa katawhan niya. No? So karon unsa may kahimuan sa gugma sa Dios para nato? No? Ang ato ang Dios ang pamanuno o siyang nahigugma nato. Ingon gani sa Bible, ang Dios may unang nahigugma tapos dili kita nang nibalo sa putas gugma. Pas sa una, why does He love us? Ngano man nga gihigugma kayo kita. Ingon pa sa Old Testament, sa Deuteronomy 7, chapter 7, 7-8, the Lord did not set His heart on you and choose you because you were more numerous than other nations. For you were the smallest of all nations. Rather, it was simply that the Lord loves you and He was keeping the oath He had sworn to your ancestors. Kaning paghigugma di ay sa Diyos nato nga igsuon, wala ni depende og unsa kita. No? Dili ang gugma sa Dios wala man nga ikaw akong higugmaon kita askag ilong. Dili na ang gugma sa Dios. Ikaw akong higugmaon kay puti ka ang itong mo ay labot. Dili na ang Dios. Ikaw akong higugmaon kay daghang ka kwarta ikaw purdoy ka. Dili na ang gugma sa Dios. Ang gugma sa Dios mga igsuon mao ni gidesisyonan sa iyang kasing-kasing og dili wala ni magtan-aw sa unsa kita. Kay kung ang paghigugma sa Dios pareha pa ni sa atong style sa atong higugmaan, aboy looy kaayo ta, nga di kaayo gwapo o di kaayo gwapa. Kay ngano man, magpili man jud ka Pastor Cesar. Pagpangutan-on nato ni Pastor Cesar kinsay kinagbapaang babae sa kalibutan. Moingon maginasa, wa nilain ang akong asawa. Ang akong moingon sa ang asawang Pastor Tilby delikado na. Di ba? O, dapat mo gina ito gaano. Pare, kisay kinagpapang babae sa kalibutan. Awa nilain ang akong asawa. Pag ikaw pumunta, imo mong asawa. Mas safe na siya. Kaysa may ka, pre, murag ang imo dyan asawa, pre, magduda na ta. Di ba? So, ang Diyos, naghigugma siya na ito, ni magtanaw po sa kita. Gihigugma lang kita sa Diyos. Kay kitang tanan iyat ang binuha. No? Okay, kung dato pa higugmaon sa Diyos, ipir mo tang pobre. Di ba?
Muna pasalamat sa Ginoo pag maghigugma ang Ginoo, tunay ang paghigugma sa Dios wala nagtan-aw kinsakta. He just simply loved us so much because kitang tanan iya ang mga binuhat. Sunod na mga igsoon. Ikatwa, how is God's love? Kung saan mo nang iyahang paghigugma? For the mountains may be removed and the hills may shake, but my loving kindness will not be removed from you, and my covenant of peace will not be shaken, says the Lord, who has compassion on you. Sa book of Isaiah, chapter 2, verse 10. Ang gugma sa Diyos, mga igsoon, mag-sustain. Ang gugma sa Diyos, dili mausam. Bulang nindot ni gugma sa Ginoo. Mangita ka, magmahal mo, sa kanta pas kalibutan. Ano mo to? Humanap ka ng pangit. Kaya ang pangit daw, dili mangita lain. Ikaw rin yun na. Pero di ba, punta na. Saan ka na po'y pangit ka nagkakuyap? Pag tinod ka magmahal, magpadayon na ang Diyos na. Yung kanili, mga usap man ng kalibutan, di ba nasa kanta po na ito? The heavens, the hills, the mountains, ma-shake siya. Apan ang gugma sa Diyos para nimo pirme. Ngunit nakanindot. Usay ba yung tao, wapay na shake, pero ang iyang gugma na bali na. Ang Ginoo na yung pa ni Jesus, kamong magminyo, way bulagay. Hantod matapos ang kinabuhi. Ingo pasbar, tell death to us part. Ako ba naman ay death? Digit mo na, tell we part. Ha? Oh, para mag-gusto sa Diyos, pag kita'y magmahal, kupyahon ka niya. Mga puti na itong buhok, mga pangat kung mga pangat, mga upaw kung mga upaw. Apa na ato ang... Wala ba kung ikaw na? Sorry, hindi ka pang siya. Now, yes! Inanagog mo sa Diyos. Dapat mo po ng atua. Unang ka ng pagkasto na ko. Sigurado nga ka na imong hanggang pang-asawa. Di lang kay ang imong iapas anak ka na reyahang kahabis. Ka-flawless, ka-mamords. Ayaw nagtutuking mo na imong iapas niya. Kaya nga naman, ingon pang Bible, ang kaanyang umpas, imong asawa nga habis kay ron, mag-ida ng 80, kulubot na. Gawin niya, muna mo tanaw, di biyaan mo sa akin, kulubot na. Dapat ang gugma, timunay para sa Diyos, may pagkausan. Mag-usap mang itsura, kung sa diya, apan ang gugma permanente. Inaanak ka nindot ang gugma sa Diyos. Next is, how is God's love manifest toward us in our lives? Kiyon sa pagpadayag sa gugma sa Diyos, alam ka na ito, kadam. Yung pas Philippians 4:19, the Lord, our God, shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Ang gugma sa Diyos, mga igsuon, muhatag. Ayan. Di ba? O, ang ganap itong ilado ng familiar na versikulo sa Bible, for God so loved the world that He gave. Hatag. Ang gugma ay is hatag. Lahi man ang taong gugma kahit nakamuntanaw itong, ang ipalitan siya may ibang ulang ba? Nga, gisumbong itong babae kay namay ka ng saan ang akya na mag-date? Di ba na? Ha? O, katong Pinay, iyahang na hibalag sa dating apps niya, katong mga insect ng guro to. Pagka kaila-ila na, magpaluiloy doon itong babae. Hantod katong mga insect ni sumpong na kay na-impatso ang ilang tag 25 million. Scammer dako itong Pinay. O, di ba? Paibog-ibog rin pagugma-gugma, pero ang tuyo ay rata. Dili hatag. Bira na ito yan. That's why, ang gugmang iya sa Ginoo hatag, hindi mga igsoon. So, mailhan mo lang tao, pinodanay-nay kung panin mo, mga natago na. Pero ka na sige nagpangayo rin mo, ba, delikado, magduda na tao. Diba? So, diba, Sister Los, sa uyaw pa mo Pastor Cesar, nangayo, bisa ni mo, tingnan si hatag siya. Saya ganun mo, kung ay dalang bulak, terus yung mga gardens ko mga o diba, o chocolate, ana, o kulit chocolate, ay kakao, chocolate gapon. O diba, siging hatag, kaya nanguya pa man, pero ako nagpaminyo na, say, malimot naghatag, sige na lang pangayo ko na pa dyan. So, ang gugma sa Diyos, mo sustain, mo provide, mo kayong zone.
the mark of true love. And God's love also disciplines us. Amen. Pag ang Diyos nagmahal, gusto niyang di ta mo baliko ang atong dalan. No? Ingon pa diha sa Hebreo 12 kay ang gihigugma sa Diyos iya gayong pantunon. Iya jong disiplinahon. That's why pag naay panghitabo sa ato imo hadayon. Una-una dayon ta pa. Ano ni tabo ni nako? Mao di ini kay nagpatuyang lang ko kaon. Yan, disiplina kas Ginoo. Mao di ini kay nagpatuyang ra kung walay kaon. Bali-bali na. Mao din initabo nako okay. Ulan init wa na lang kung magtagat-tagat no. Di ba? So may mga disiplina ang Diyos. Mao din nani nagkasakit o naninitabo. So gipantong kas Ginoo aron mo tulid ang imong dalan because the Lord nahigugma siya pag-ayo nato. And God also loves us into His purpose. Pag ang Diyos maghigugma, naa siya plano nimo. Dili planong ibaligya ka. Ang uban na may plano nga kani pamusugot ko ni ako ning ipa-insert ni kay ato ko ning hilukan. Aron makadawat na ko. So, ang Diyos dili na ang purpose niya imo pa sa Jeremiah 29. Naka-memorize na tanan ingon diha nga ang Ginoo I know the plans I have for you. Swito na ko sa akong plano para nimo, ingon ang Ginoo, declares the Lord. Ang plano niya to prosper. Ang plano sa Dios iyahatang elevate, dili not to harm, di tanya daoton, plan to give us hope and future. Plano sa Dios hatagan tiyak maayong kaugmaon. Di ba tindog ng gumahasa? Thank you, Lord. Plano niya maayo. Sa tao say delikado ang plano niya pag nagmahal niya, di tinunan na delikado yung plano. Okay. And what does His love compel me to do? His love compels us to do. Ingon pa din sa John 14:15 atong ilado na kayong verse po din nga ang gugma sa Dios mao ni mo encourage or mo tukmod nato sa pagtuman sa Dios. Usaray gisbutas Bible nga senyales nga nahigugma kas Ginoo. Ang gugma sa Dios no question. Di na ma-question ang gugma sa Dios. Grabe ang gugma. Ang ma-question usay ang ato ra. So sao na to pagbalo sa gugma sa Ginoo tudo-tudong ni ang gugma di manititi. Ingon pa ni Jesus, so tinuod ka na gugma pag nako, if you love me, masaman? Imong yung tumanon ang akong gisulti. Mao na ang ingon sa Dios. Mao nga pag mga gisulti sa Dios, gisugo sa Dios, puros man mga maayo, mao to'y atong tumanon. Ilhanan na nahigugma kas Ginoo. Amen. Di ba? So, usahay kaning mga gisulti sa Dios, murag lisod pero pinagis tabang sa Ginoo makaya ra man po. Usa dihang lisod usahay kanang ingon pa ni Jesus. Sa una ang kaway mo patyon karon usa man ang kaway mo pa ni Jesus, love your enemy. Lord, lisod man na. Wag imo nang tumanon, abati mo jud nahigugma kas Ginoo. Pero enemy nimo imong ipabarang, imong gisuyakan, imong iluan, abawa jud kanahigugma sa Dios makamtubo niya. Di ba? So daghan pa nga sulti sa Ginoo ato tong tumanon aron mailhan nga higugma po kas Ginoo. Okay, grabe man ang iyang paghigugma. And last thing about God's love is the way we love God is by waiting. Mo man ato ang gingon niya. Ang paagi nga makahigugma po tas Ginoo kung pagsulod niya. Mo nang ingon pa ni Apostol Paul, kung patsada ka manulti, sinultihan sa mga, in the tongues, I may speak in the tongues of men and of angels. No? Mga sinultihan sa mga tao, kanang mga manindahay, may kainang madalag istorya sa mga sales to. Kaya dili sa may masulti, di mo po mahalinan. Ayan. So ako ba na itong mga kaiksuna, mga politicians, ano naman si Kapitan, ako ba na ito din eh. Pero, halos na mga apel niya, dapat maayo kang musulti.
Okay, di ka maayo musulti, aba dili pud ka mabinta. Oh. So maayo musulti, ikaw pa din ni Pablo. Baski na sinultihas anghel, kaya mo, pero kung minus love equals nothing. Mura na kag gasaba-saba nga lata, symbols. Kung daghan kag mga abilidad, skillful ka, dako kag pagtuo, mabisan ang bukid, mapalhin, pero minus lang, walay gugma, wag gihapon kay pulos. Yung pa din kung dato na kakayo, o yung imong kadato, imo pumihatag sa mga pobre. Pero wala gihapoy kuyog nga gugma, wala gihapoy pulos. Mao nga ang gugma mao gani basihan sa tanan natong pagpamuha. Praise God. Na magluto ng imong asawa o niya ubad sa gugma. Aba pagkatilaw mo pasudati, lami ang lagi hinday. Di ba? O, pero walay gugma nang nagluto, dalang kalagot. Parat. Usahay, parat. Usahay, way asin. Usahay, napagong. Sa? Mao magunit tinuod. Kung maglaba ang kapikas nga dalang kalagot, di makuha ko bang bulig. Pero kung kuman sa gugma, ayaw ko na bisa pagklansa, ayaw ko na. So na po kayo mo aning gugma. Gumano ito mga exo. Ikadwa na kong homily. Doon na akong gayon na nyo. Mas pala ko. Ang banang asawa, gusto sa Diyos nga kanang muratag gigirap o giputos sa gugma. Oh? Muna gusto sa Ginoo. Kay ang kaminyong unay, mura-mura po ko ni og kanang mga langaw nga gustong mosulod sa room bisag aircon kay nakahumot og pagkapon. Kunya ang langaw pong nasa sulod, gusto pong mugawas. Pinaanak na rin kami nyo, kita ka pa. Ang uban, gusto nyo magminyo. Yung katong nakaminyo na po. Gusto magbulag na lang. Kunay mga ba? Unsa John. Okay. So sa Ephesians, di si Biblia sa Episo, chapter 5, verse 2. Naghisgot diha nga ang paghigugmaay, ang respeto. So din tulo ka butang nga kung isgutan, mura di siya booster sa gugma. Booster sa pagminahalay. Kung isgut kita booster mo hindi mo na paspasan, ipakusog, ipatako, yan. So muna ang magbuhik ang piso, imo na katoktokot o booster. Yan. O na kay tubig, kamurag hinay na ba ang tauran mo o booster, aron nga suyopon itong tubig, apir silingan mo ang tubig, na imo na tanan. Diba? Ang sound system kani ato nga para mga bag-orong style, butangan o booster, ang bukusog ng imong music. So booster. So kini tulo ka mabutang na sigitan, booster is pag-ibugmaay. O na din tuloran ni kaar, tulor ka, hati man yung buupat na gani, na kung naon na pasok, tulor na yung tulor kaar. Ang mabus sa ato ang paghigugmaay. Number one is respect. Yan. No? Respeto. So, sa dali nga pagkasulti, sa mali respect nga yung respeto. Pag mo respeto ka, doon na ni sa koordinasyon. Panalitan. Muagi ko sa atubangan ni Pastor Cesar, may ko, Pastor Cesar, muagi ko ha, tabi na, muagi ko. Ayan, sign of respect na siya. Panalitan, nagkaon si Pastor Kilvin, hinog na saging, nakigutom sa ko. Pag mo respeto ko niya, may magpugo nga, Pastor, nami nagtutong sakit, pwede mong tilaw. Ayan, ni-coordinate ka niya. Pag wala kayo respeto, sigmito mo lang ng sakit na. O di ba, pag mo lang malipat siya, kwaon mo. Kwaon na may respeto. Diha sa pagminahalay ba ng asawa, dapat may respeto. No? Ayaw pagbuhat-buhat nga ang imong bana, imong asawa, wala kahibalo. Wala kay respeto, anak, pag di kahibalo. That's why, pag kita mo respeto sa Diyos, before doing anything else, mananghid ka sa Ginoo in prayer. Diba? Lord, karong buntahan ka mo biyahe ko, tabangi ko, ginawato ko, mabinay na ako'y klase dito, Lord.
Pagka mas mabinay Ginoo, bantay ko o Dios, maabot na pupusang Katalina kay mo apil ko sa ilang celebration. Yan. Magrespeto ka. Muna ang Bible, sa tanan mong buhaton, unaha ang Ginoo. And He will crown your effort with success. Muna ang respect, mga Ginoo. We must respect each other, bana o asawa. The husband must honor his wife and the wife her husband. Never put him or her down. Kaning ba ng asawa, bisan unsa ninyo ka labing, nadyo panahon nga maglalis mo. Maglalis. Di ba tinood? No? Pero nindot ng lalis. Ang ulay angay ka ng away. Kaya ang lalis, sama nagdebate ba? Ang lalis, maunay mahitabo sa mga taong dunay pangisip, dunay pangutok. That's why ato sa Senado, sa Kongreso, magsigig debate sila kay mga utokan ka na. Ang walay lalis, walay debate, katong walay hunahun. Diba? So karon maglalis mo sa imong asawa, imong bana. Lalis. Yung patuto sa pastor sa Iloilo, na ipanahon nga murag nakalimot sa kabisi nila, iyang inon tiyang asawa, nga, me, o niya gabi ha, sa di pa tamatulog, maglalis tanduha. Magbutang daw sila topic nga atong lalisan mauni. Yan. Brainstorming, ipagawas ang idea mo. Aron, kaplang mong patsadang buluhaton. Pero na mga butang nga, dili na murag nonsense ba? Ayaw na naglalisi. Mausahay. O, yung patuluban. Pag ang mga bana ganit mo gamit o saan mo kuha o toothpaste, piraton na ng toothpaste diretso. Kanyang asawa kay hinayon pa nagpiga nila na hinay-hinay man. Kay careful man ng mga asawa na maglalis mo kay nga naman yung gituok naman yung diretso ng toothpaste daon sa naman eh. Kaya maglalis mo nonsense man naglalison. Diba? Usahay ni mga bana. Pag kuha sa dresser mo, bublot na itong mga inutaw dito. Katawan mo, karelate mo. Ang mga asawa ito, magbagol, bro, saan naman eh nga? Ibahid ko man eh. O, sa mga sinina rin nagubot, gibirar dito sa bana-bana. Di ba? Oh. So, ayaw na naglalisan ng mong asawa, di ha? Lalisan na nadili mo na dinakong butang. So, magtuma na lang mo. Itong asawa. Ikaw pa sa uban, happy wife, happy life. Murag may pagkatinuos ha, kaya magpukulin mo sawa, gumot din yung balay. Diba? So, lalis. Pero, pag maglalis mo, o niya, imong huna-huna, nga imong bana o imong asawa, murag di man yung mapildi, o imong tudahan, ayaw na lang. No? Ay nalang tiwasan ng inyong lalis. Kung may mong ipospon. Pero sa inyong una-una, bisag i-reschedule, di kaya po masulban, undang mo na lang ninyo yung topic, ilisiglain. Ano ba? Kaya kung mangisog po ka na imong pildihon, kung imong bana, kay murag mas bright pa dyan ko, o pildihon mo ng isawa ni mo kay mas bright pa po ka, una-unaan na lang na maski na mapildi na siya, asawa mo pa rin. Di ba? Malipay di ka mapilding, pilti na kapildi. Napapikas mo ni mo na. Ilana na siya mga igsoon ang respeto. Ay na lang, una-unaan mo daog ka, kay kinitapi ka, panak mo niya kuhan, expert ko daan Kung di mo una-unang parang dili magbugag kaya, ayun na lang, no? Respect. Husbands, do not label your wife or bitter, ayaw sila tayo kapaitan. Ano? Kunya sa mga wise po, sama ni Abraham, na ingon pa sa iyang asawa, iyang itawagin si Abraham, Ginoo. No? Respeto ka. This means responsiveness. No? Respect. So, naadyo'y kaubanay ang asawa doon. Kurambos doon. Mas kinag ka ng disiplina mo ninyong anak, dapat ang sakto paagi mo ni inyong anak versus kamong duha. Muna sakto disiplina mo inyong anak kamong duha, tabangan nyo sila
Kay kung dili ninyo ni buhaton, latigo ni mama. May pagkasawa, ano mo na? Dali na, dali. Kasi mama dyan mo. Abay, anda din yun. Di na mo to, oso mo. Usahay ko may yung lab. Latigo pa ko na, o di mo to, na ako. Anak, sama. Kamundo ha. Wala kami pag masupot na akong asawa, yan anak, yan ba? Ako yun na. Maunay dangatan mo, kaya di mamumuto ko. Anak ko. Kapag pinapo na mo, inuso mo, anong di mo sakitan. Ano ba? Kasi mo yun, ay, pasag dito yung mga inahan, anak ko na siya. Mana, pero di mo. Kasi yung mga bata din na tayo ko. So, respect ko din isuso sa kasal. Ikatwa, na ito. Primero, respect na romance. Ang romance sa may suod, sometimes, lahi-lahi o definition ang babaeng lalaki. No? Ingon pa sa survey may suod, ang definition kasagaras mga lalaki sa romansa, kung ana siya, kanang murag na ananay sensual na activity. No? Sa ato apa, murag lawas mo ng kaayo ang romansa. Pero sa ubang bahin, romance is not just kanang physical nga romansa diha. Dili lang ingon ni anak. Kasagaran sa uban, romance, it's about tenderness and shared time and dreams. Maayo mo share sa iyang that's why mga banang asawa, dili undang mo to inyong mag-date ka mo. No? Yan na. Kasi ang date ka to sa unang uyap pa. Pag uminyo, karoon, wala na hindi na mag-date. Pero sige pa ba, makikita pa ba sa pasosisa? Ano? Anytime, anywhere, pwede ka po mag-date. Iskutan ninyo sa plano, sa may buhato. Dako naman is dodo. So may mong plano, ano ba? Part of romance na siya. No? And do little things, unexpected gestures, be thoughtful. Sometimes, ibang bana or imong asawa mo yung nag-andap og mayong magluto ko, kaya mabot at yung bana ron, gikat sa trabaho, kapoy turon. Yan, mag-andap og kaon. From time to time, pwede po mong love. Hey, diyan ako. Bisa, ay, halawa, para ba kong kalungan? Ina na lang mong asawa. Love time pa. Lingkod ako sa diha kay bisag ikan ko sa trabaho, ako'y muluto ron. Yan, part of romance. Inaanak siya. Kay sisinghagan mo, saan ka? Sa'yo mo ipot nila, kapon mo. Walay romansa na. Singhagan mo, kay sa'yo mo ipot nila. Delikada, na? So, mga little things, pero effective na siya. Express your love in non-physical ways. Show appreciation sa matag usa. That's why bisas niloto. Kunya ang niloto niya kay na di pa expert. Pag tilaw nimo, ano man isang wag dagat. Ayaw na lang siya basura. Ito ko nimo kana mapurag mild report ba nga love. Kani mong niloto. Medyo lapipon. Ha? Pero sunod love ha kanang kuhain lang imong gisabaw dagat na. Makasapot na siya. Inaana di ay. Kasi usap na ipakaon na mo, dili. Yan. Romance siya, part of romance. And a husband's love na diya sa romance, ipaagi na is sacrificial. So, ayaw sige demand. Kubay ay hari din eh. Ingon ang Bible, ang bana mo'y magbuo sa asawa. May pong asawa, ingon po diya ka, ang asawa po mo'y magbuo sa bana. Di, tama mo man. So, sacrificial, doing things na ipabor mo sa imong kapikas mo na yung sacrificial. And selfless. Kasama ng selfless, di lang kay ikaw-ikaw na dyan, sige, love time pa, murang tsuta na itong kwarta, ha, ako usang sapatos na itong palito. Yung pagsunod, love, kuha ko dyan itong kwarta, ako usang pantalon, ha, yung imong sawa, huwag man dyan tahon. Kung magpila ka panahon, pwede ka na nimang gwapo, ha, yung mga asawa, wak na sinina.
selfless, and sanctifying. Kuha na kung ikuha nag-expound ko lang si Ephesians, sanctifying, diskutan na ni Jesus, ng iyang mga minahal, iyang gilimpyuhan, iyang ipaanyagan, aron may mong presentable alang kanya mismo. Diba? So, ang asawa na to, ang bana na to, hindi mo ikahiya nga isuroy mo. Pre! Isang ko yun pre! Mauni ang akong asawa. Yan. Mauni ang akong bana. Di ka kung, pre! Ingon ka! Imuhang uyang! Gwapa! O mo asawa, gwapa! Kanay mo kuyog nila mo ginagwapa. Buka nga. Ay, sa una. Dapat imong ikapresenta. No? Ayaw ikahiya nga. Alam, ayaw yung soroy. Kaya na ako mga barkadas panon sa mong college. Magkuyog pero ayaw pakita. Ano? Ipapakita ka, maingon niya na sila na unsa mo ka. Ayaw ka na. Pardon sa Romans. Okay. Ang problem daw sa mga nag-asawa, kasagaran, rooted in the fact that the husband do not love their wives as they ought to do. Dili, sakto ang iyang pagmahal sa iyang asawa o sa ikapikas mo na nga mutungha ang mga problema. Ayaw ko taning pagmahal, taning i-define pag-ayaw kung sagot ang gugma sa usa. And last R nga mubos sa minalay is the responsibility. Kasi ang mag-ayaw ng tulong, tingala pag isa kayo bugatan, ako siya isip anyway, isa ka na dapat kabalo na ka. Ang taong responsable mga iksudi na mangitag kay sa bubuhat, siya na mismo bubuhat. Amen? Ayaw na gina nga, mauni resulta ron, imuha na rin sa'yo, may pugusa, imo po rin sipyak. Yan. Ikaw nagsugod. Lisod na kayo na, no? Mas maayo nga, ato na lang buhaton ang tanan para sa atong kapikas. Responsibility. Responsive from the word. Response. Mabuhat kapag walay pagkaon, responsible ka ba? Kung may pagkaon, dinigit ang pagkaon. Kung may naluto, di magluto. Hindi lang ginato mag-demand ng tanga, imuhan trabaho na. Ang pagluto, makamaynos na sa gugma, makamaynos na siya. Kurang, ako kay sa tanang trabaho nga wag ko, di ko ganahan na yung laba. Di ko ganahan ang trabaho. Kaysa ako rin mabutang na ito sa kumuna-una nga, wala yung kay ginansya. Mabuling, imong labahan, mabuling, wala. Wala, matrabaho ka, wala siya ka, pero trabaho ko man dyan, wala. Masaya si Masura mang labak. Masaya mo isa. Di man na siya mag-iong tabangin ako, di man na siya mag-iong rapunan ako niya sa kasama din niya kung kamo. Ano po ba? Walang, mag-iong rin ko nga, pang malihog ka ng uban, di lang kayo malihog, tagi po ka ng honoraryo, palaban na lang. O, pero, naitig lang kung labanan mo. So ako, nakaipyas na po ko. Dili na ko mapugos o nababa. So pakita lang paagi. Mabus kang gihapon ng inyong pagminahala. Hinanan mo isang responsibility. Kaya kausa nga, nangaon may upat. Pagkauman kay katumang kamahura na mamuyang na tabang mahukas. Yan, nagana. Napag mo po ko yung assignment. Mapunog-lungog na. Ako ay nag-impos. Impos ko na doon ng hugas ko. Wala mo yung ako, wala. Nagkabangon ko ba? Imatay ko ako sa, uy, milagros, Papa. Nanghugas sa plato. So ako rin itong gitoyo ngayon. So, from time to time, na yung mga iman. Okay. So, salamat sa Ginoo. Pwede magpadool mo sa inyong kapikas kung naa. Ay, nabili ako sa papel. Mamalihog pastor, pato ka ng envelope. Ay, sulong. Okay. Atong istorya ako ng atong kapikas karon bubo lang kayo. Istorya
Murang marinyo. Kami sa una dito sa part sa Batangas, naghimo may naan pagkahuman, video po ito mo ba? Yung itong nagwa na mo nga, sige, sa to, celebrate a kiss, ingos pastora, wag man tamaanan mag-kiss nga, karong panahon na, nga dagang tao. Ingos niya, nag-kiss mag-uban. Kiss na po lang taga to. Pero kako, di ko maingon yung mag-kiss mo. Bahalan mo, inyo na ng option kung mag-kiss. Pero really, wala rin problema. Okay. So, masaya inyong gusto kanilang English o Bisayon ra. Pero mas mga Bisaya. Ay murag mo na kinahanglan og una-unang todo. Sige akong giyang yung matindog. Matindog. Mapadol mo sa inyong asawa o anak. Kung wala rin mo kapikas, isang lang, imagine mo lang nga alis. Mas doon mo. Okay. Gunit tayo sa inyong kamot. Gunit niya. Dili gunit nga nagtalikod. Ito bang rapot? Na? Okay, ito na. Sige. Kunya, repeat after me, aron paringat ang tanang ikasulti. So, ang una ninyong isulti, pwede ngalan sa imong asawa. Ang bana mo yung unahan, ang bana usa. So, isulti ang ngalan sa imong asawa, kung asawa, ngalan sa imong asawa, Maria. Kanang pinas, sada kung pagkasulti. Maria. Ano ba? Ayaw ko na. Maria! Ayaw. Huwag mo na yung istorya ha. Sige, pero ang tawag sa mga asawa, love or honey, okay lang po na. Sige, ready? Diyan mo tanong sa inyong kapikas. Ang bana mo yung ulak, sulti. Sige, tawag ang imong asawa, hinay. Okay. Na, dako ang akong kalipay, ka ba na? Nga ikaw, nahimong akong pinakaslang asawa. Akong isaan, nga magpadayon ako paglipay, uban kanimo, sa mga maayong panahon, ug magaantos uban kanimo, sa panahon nga may mga kasakitan. Upayon ko ikaw, kung ikaw magmagulanon, with all your heart, ha? Pahiran ko ang imong mga luha, ug lipayon ko ikaw, sa tibuok kong kinabuhi. Makigsalo kanimo, diha sa kadagaya, ug kadungganan. Ikaw lamang ang bugtong binuhat nga gihalaran sa tiunay kong pagmahal. Ug kung matapos na ang atong panaw ning kalibutan, moingon ikaw, ang Ginoo nagpanalangin kanako nga mao ikaw. I love you. Yan. So, ang asawa na po'y musulti. Okay, the same thing, tawag ang imong asawa o sa inyong tinawagan na ready. Basa, at ang ngalan. Nalipay ako, nga ikaw akong pinakaslang bana. Magpadayon ako pagpuyo uban kanimo. Magabarog diha sa imong kiliran, o magpauraray diha sa imong mga bukton. Ako ang kalipay sulod sa imong kasing-kasing. Kahupayan kung may makahasol sa imong pagbati. Magdala og mga maayong butang alang kanimo.
Ako magabalos sa imong pag-amuma o pagpangga, magapalig-on kanimo diha sa mga pag-ampo. Matinud-anon ako nga magaandam sa mga butang nga imong gikinahanglan. O paghuman. O sa atong paghuman, niining panaw, ikaw ngayon, nakakaplag ako sa giingon sa Ginoo ang pinakamaayong butang. I love you too. Ayan. Sige. Padayon mo sa tindog kay mag-ampo kita sa Ginoo. Nabingkamana nga Diyos, Ama nga langit nun. Salamat, Lord, nga ikaw na kahibalo sa among kinabuhi sa matang usa. Bisan si Adan, ang unang tao, nahibalo ikaw Ginoo na kinahanglan siya kapikas, mao imong gibuhat si Eva, kanahimong kapikas ni Adan. Ug kami usab, Lord, salamat sa kapikas nga imong gihatag kanamo. Dili kami perfect, O Dios. Doon na po may kapakyasan, imong nga bana, imong nga asawa. Doon na may kakulangon. Apa nagpasalamat kami sa imong grasya nga mao'y fill up sa mga vacuums sa among kinabuhi. Tabangin kaming tanan, Ginoo, nga mabuhat namo ang tinuoray paghigugmas usab-usab. Tabangin kami, O Diyos, bisan sa gagmay mga butang apan importante sa among kapikas aron kami Ginoo magnalipayon sa tibuok namong kinabuhi nga sama kami nakakaplag sa pinakamaayong butang ng Diyos. Thank you, Lord. Panalanginin ta ng mga bana, panalanginin ta ng mga asawa. Kining tanan akong giapo pasalamatan in Jesus name. Ang tanan niyong Amen. Salamat sa Ginoo. God bless you. Praise the Lord. Atong tagaan sa masipang pagpapambuhi nga Diyos sa kinabuhi ni Pastor Elvin. Salamat kayo, Pastor, sa mga pagkahimangno o pagdasig ka naman tanan. Praise God. Niining panahon na magpadayon ta, maminaw ta o testimonyo sa karelasyon nga ihatag sa Diyos sa banag asawa, member na sila dito sa church, sila ay unang kaanak, silang paminawon, silang duha mo hatag og testimonyo kabahin silang kaminyoon sinugdan hangtod karon nga dagko ng ilang mga anak. Atong i-welcome Sister Dadang og Marjo Babor. Praise God. Hallelujah. May gabayin na itong tanan. Isa may na-bless sa misay sa atong pastor karong kagabi. Salamat sa Ginoo. Ako kaayo kaligayunan gihatag sa Dios sa matag usa na to kinabuhi. Ug niya kami karon aron pa share sa amo ang mga sa among na agian, sa amo ang pagkinabuhi samtang nakadawat kami ni Kristo Jesus. No? Ako nagpasalamat sa Ginoo 1982 ko naminyo. Oh. 84 ba? 1983, 84. Basta kay diha 39 na mi ka tuig. So, salamat sa Ginoo, no? Atong ang Dios kanunay yung nagapanalangin
sa dihang natawag mi niya natawag ko sa Dios 1990. So pila na mi katuig nangalagad sa Dios. So diha 1990 nagsugod ako pagpangalagad sa Ginoo o kauban sa akong mga anak. Unong kabok akong mga anak. Salamat sa Dios nga kanunay ra gyud niyang gilig-on ug ang gugma nga iya gyud gipasinati sa among pamilya. Salamat sa Ginoo nga wala mi niya pasagdi sa among pagsunod niya. Kanunay gyud ang panalangin nagauban kanamo ug bisan mutuo jud ko nga ang atong mga pag-ampo na gyud ako kahimuan. No? Tungod kay og wala pay mga pag-ampo ug ang gugma nga gagikan sa Ginoo siguro wala kami karon ini makabaghion. Salamat nga din gilig-on gyud mis Ginoo kay tagaan ko kunong kabuok mga anak o sa daghang kayong mga problema nga nasugat kanamo apan ang Dios kay yung nagahatag ug nagalig-on o padayong nagapanalangin kanunay ang iyang biyaya sa kanunay gihatag kanamo, no? O bilang pagdasig sa mga kaigsuonan sa mga bag-ong minyo, bilang pagdasig nga ang pamilya gyud ato jung ayohon pagdumala kay ang pamilya mao gyud dako pinaka-importante sa atong kinabuhi, no? Ang pamilya mo gigahatag natong kusog. Naay mga inahan karon akong gidasig nga pabilin jud tang ligon, pabilin ta nga magdasig sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay ang Dios dili gyud ta niya pasagdan. Naamay daghan kaayo kang mga problema masubatan apan ang Dios dili gyud mo biyan nato. Salamat kay sa Ginoo nga kagabihon gitagaan mi kahigayunan bilang pagdasig sa matag usa kanato nga atong pagpangalagad ato ra gyung isalig sa Ginoo. Kay kung kita lang dili lang digid nato nakaplagan, no? Salamat sa Ginoo nga sa akong mga pag-ampo naay usa na ko kaanak nga wala naman ngalagad sa Ginoo. Salamat gidungog sa Dios ang akong mga pag-ampo nga mubalik siya pagpanimbang diya kaniya kauban niyang pamilya. Salamat sa Dios. Ang akong kinabuhi sa ako ang mga anak, sa akong mga apo, kanunay rin akong gisangat diya sa akong buhi ng Dios na tabangan o ligunon ra gyud ang among mga kinabuhi diya sa iyang presensya. Salamat kayo sa Ginoo kay ang Dios kanunay ra gyud na ang ganiyang gugma padayon nagapabilin sa mga kinabuhi. Bilang pagdasig padayon ta igsuon atong pamilya, atong matutuon diya gyud sa Ginoo. Kay naa may mga problema dili kita pasagdan diya sa atong mga Dios. Hallelujah. Ay, okay na. Tinod yun ang mga igsoon, no? Kaniyan to, sulod ang tuwing sa 1990, siya pagod mo yung nalagat sa Ginoo. Diba sa diyan, katong itagaan namin nga, nakita ko na po ba nga, ang Diyos di ay naagyot kay katong makaagi siya og sakit. Kiniliging banat nga, nahigop pa kita sa asawa. Bakit pa ni Pastor Amen nga bahala ko nga upaw. Mga nakita ko itong ikayuna nga sa Universal Church of Christ kami ato ng lagat. Kanang nakita ko na po nga ang milagro na niya. Kay napakan mo na siya giro. Yung kanang atakyo na gani siya proset kanang wala sa sitwasyon. Lahit kay yan po niya. Usa ka higay na atong giampuan siya sa akong bayaw na
Pagkauman, nangutan sa isa, may katayok ninyo. Okay. Ngayon, naulihan siya, nawala, antod, nawa na mo balik. Moto nga, nakayaw ko nga, ang Ginoo gud na ako sa atong kinabuhi. Mao nga, ang among anak ato, kuan pa kamo, upat, anto na po na duha, manang naunom, tulong ka babae, kaya kasunod pang babae. Kaya ako din ako mga anak kong lalaki, siya ang anak niya. Kami na ako din namin mukha ng lalaki. Tulong po noon ka po kasunod. Ito nga pasalamat sa Ginoo, bisag daghang kayo may mga pagsulay nga nagyan. Pero kanaganing sakto ko itong ginong Pastor Elvin nga og maglalis mo, lalis ka ayaw ng away, kaya ka ng away, gubot kayo ang panimalay. Lalis kami, maglalis. Siya may isok, ako dili. Ako isok, siya po dili. Una nga, hangtod ka ron, among yung ibuhat nga ang among mga anak, kuwan yan po ng ilang, kanang mga anak akong nga minyo, nga, kanang mga anak, makita po nila sa amuang pagpuyo na ang away wala sa among panimalay. Nang makita po na po nila nga hinana po ng ilang ikuha. Tungod kay kung sa'y atong ipakita sa atong mga anak, mao po na ilang suwiron. Muna nga kay katong nangalakad pa sa una dito sa Pikas, ang akong service pot-pot itong sikat. Akong mga anak, igo ito ni makasakay dito tanan baingon sa dugdog. Sa nagkadako-dako na sila, akong pot-pot, di naging may marang. Kaya kung man sila, di na may marang. Kung nangayag ako mas Ginoo, ang imo na po, panalangin niya among ikinahanglan. Ang Ginoo, mo provide kung binood ka mangayo kaniya mga dili lang namo kayo tas-on kay diin. Dako kayo ni pasalamat sa Ginoo sa among pamilya ug sa akong mga anak nga ang uban wala dire pero mapasalamatan jud ko nga ang Ginoo nagapalangin ka namo. Naasab ko ba kadugang no? Dako jud kay ko pasalamat sa Ginoo kay sa unang panahon ba kanang maglantaw ko sa kanang naka-eskwela ba nga mga bata? Mag-anak ko ba nga, Lord, maka-eskwela ba ka akong mga bata, no? Naay sa kabatanon ba nang matanan ako? Ngayon siya, kung sa inyong pangaburian, kung nga, wala day, wala may baon, wala ko. Wala ko may katughan. Nya unsay inyo nga pangaburian? Ginoo, amot day, ang Ginoo ra gud may nahibalo. So, naanak ko siya ngano lagi na si Kuya Wawi naka-eskwela. Sa Ginoo ra gyapon nagikanday no. Salamat Dios Ginoo kay kanang ako di gyud nako malimtan bisan tuwa na sila sa laing kalibutan. Di gyud nako kalimtan si Brad Felix o si Pastor Lares. Dako gyud sila katabang ko sa akong pamilya, ilang ipa-eskwela, si Christine, ilang ipa-eskwela sa Ginoo. Nagka-eskwela, sa tabang nila ni Brad Felix na sila gigamit sa Ginoo. So, salamat sa Dios. Then, karon nalipay na po ko kay kanang si Wawi, hapit na po siya mahuman siya. Kuha di education. Karon to ikaw, Brad Felix, thank you Lord, kaayo na gihatag sa Ginoo akong mga pag-ampo na ang Dios na agyod wa gyud siya mo. So, daghang salamat. Sige, praise the Lord. Hapit na ta mahuman. Ato na ta sa last nga bahin na lamang. Akong gihangyo ang ay okay naman din eh. So, magwan ta upat ka grupo. Group 1, Group 2, Group 3,
3, and Group 4. Kaling na dire, pwede na mong musagaw dito. Napamampoy ko, napamampoy space. Napamampoy mga bangko. Para po niya sa ikalig-on natong tanan, isip mag-asawa or sa usa ka pamilya, ato ang mag-sharing ta, nailing tag na sa kagabion. Okay, ang kaninga grupo, ang group 1, inyong hisgutan, cite an instance nga na-test ang inyong pagkaginikanan. Mag-sharing mo o unsa nga mga panghitabo sa inyong pagkaginikanan nga murag gisulayan gyud mo maayo. Unya, magkuan na mo duha ka butang or duha ka instance nga gisulayan ang inyong pagkaginikanan. Dayon inyo magpiling mo usa ka reporter nga mo share ana pagkahuman sa ato ang time sa sharing. Then kani ikaduha, ang inyong hisgutan is how do you manage your family and work? How do you balance? How do you balance? Giyon sa niyo pag-balance ang imong pamilya o ang imong trabaho. Kani dream mga trabahante o kuan man gyud. Na, mo na inyong hisgutan. Dayon, duha ka butang o giyon sa ninyo pag-balance din. Inyo po nang i-share niya. Dayon, kini nga grupo, pwede ra mo kasagol diri mga pastors. Share your best financial practice. I-share ninyo duha ka butang o unsay best nga financial practice ang inyong gihimo sa inyong pamilya. Dayon, ang last, share your worst financial practice o giunsa na ninyo pag-correct. Sa diha nga kayon mo nga bati man kayo ni nga financial practice nato ato ning usbon. Wala inyong i-share ha sa inyong group. Sige, hatagan ta mo 3 to 5 3 minutes. Sige, 3 minutes na mag-sharing ta dayon ikahuman mag-reporting na ta. Katong mga pastors, nakaagi naman taan ni sa, okay, dila sa dili, alam mo. Kasi katong kini nga grupo, katong financial, best financial practice ninyo sa inyong pamilya. Yeah. How does it affect your family? So, mag-share sa mo. So, inyo itong gihimo, unsay sa epekto sa inyong pamilya. Kato dito, worst. Yung unsa nyo pag-correct. Then how do you balance? Una ninyo tubagon, makabalance ba yun mo? Mabalance ba yun? Or dili mabalance? Kani dire, test lang inyong pagkaginikanan. Okay, sige, 3 minutes niya mag-sharing dayon. Naay mo share ninyo dito sa tubangan. Okay. So best and worst. Sige. Okay, usaran mo. Sige.
Praise the Lord, Lord. Naglami ang inyong istorya. Kami sa tiro, naglami sa ang mag-istorya. Okay. Kanang mga topic mo gini sa ato ang pamilya, panginabuhi. So mag-una ta diri sa group number 1. Two instances nga gitest ang inyong pagkaginikanan. Maminaw ta nila. Tagaan mo og 3 minutes nga mo report sa inyong nasabutan diha. Sige, isa yung report ninyo. Praise the Lord. Ito silang tagaan sa Masipag Pakpak. Sige, mayong gabi sa tanan. So, mga sitwasyon nga diin ang usa ka ginikanan sulayan gyud. So usa ginamo na isgutan kani kawalan-on. So kita nga mga ginikanan na gyud ay mga paglantaw sa atong mga anak. So usahay na sitwasyon nga kana kaning mangayo atong mga anak dayon wala tay ikahatag sakit kainis kasing-kasing sa tinuod lang gyud siya no labi na nga kita nga ginikanan nakaagi ana kani nga sitwasyon so naglantaw gyud ka nga bisan sa amo ang kalisod dili gyud ako ipaagi sa akong mga anak nga ingani so sakit gyud siya sa kaayo sa para sa tuwa so matest gyud ang ato ang pagkaginikanan so mangita gyud ta paagi pero bantay lang ta mga mama kay basic pud ang ginapangayo pud sa atong mga anak atong bantayan basic luho na lang or panginahanglan pag yun. So, mao gyud po na itong bantayan mga ginikanan kay ang atong pagpalangga na ay disadvantage o advantage. Na ay siya puntahan nga dili pud maayo kay usahay sobra sa pagpalangga nahatag tanan ang luho na punta sa walay hinungdan. So, depende na mangyud pud sa ato ang mga anak. Kay lahi mangyud pud ang ato mga anak. Unang giingon nga at anak lang natong gitawag labi na og dagko na ang kasing-kasing sa atong anak dili na manggo nato siya makuptan naa na sila ikaugalingon nilang desisyon so labaw sa tanan ato gyud siya gitungyan sa Ginoo sa imo nga sitwasyon and then ang ikaduha is kani-kaning pagdisiplina dili sayon ang modisiplina sa mga kabataan karon nga mga generation kay kabalo taon sa ka-high-tech ang panahon mas bright pa gani atong mga anak kung kapahig cellphone kay sa ato no sa makabantay ta so pagdisiplina dili na ko i-relate sa uban sa ko ang anak uskabuok ra gani na pero kana makaingon ko nga murag na ako'y anak nga duha ka buok or tulo ka buok dili maningon nga totally gyud siya pero diferensya gyud siya na lahi gyud ang mga bata karon o sa amo sa una nga nagtubo mi so usahay makaingon ko ka Lord ikaw na lang bahala Lord makaingon jud ka nagay time usahay nga sa imuhang kabuol di na kaganahan mo istorya labi na ning dagko na gatubo na di na kaganahan masigi istorya muhilak na lang gyud ka kay usahay kana gani diferensya namang gyud pod og dagko na gyud pod sila nga sige nimo istoryahan lahi na gyud pod so usa lang gyud nato nga mahimo mga ginikanan isip nga may mga anak labaw sa tanan nato yung itugyan nila mga tagsa-tagsa kakinabuhi diha sa tubuhi nga Dios mangayo tagiya sa Ginoo ug unsaon nato pagdisiplina ato ang mga bata kay ug kita ra gyud ay mahimo buglutanay gyud sa tinuod lang labi na ako kay grabe jud og pagdisiplinawan gabay na sa kung anak ug mahimong buglutanay gyud siya pero dili siya maayo og maisigiron kay dili man gyud sa tanang panahon nga mapadala nato og alam-alam ang bata dili ko sa tanang panahon nga madala nato og paisog ang ato ang mga bata so nagdepende gyud sa ato ang balay kuan sa itawag ani maayo kay ko ang mga anak niya pag-abot ito sa gawas wala ta kabalo manggod kay labi na kay eskwela sila so ana lang yun atong buhaton Ginoo na lamang yun atong tugyanan ug unsaon nato pagdisiplina unsaon nato pag-iya ang atong mga anak kalabaw sa tanan Ginoo man yun ang naiplano sa atong mga kasabot sa kapamilya. Praise the Lord. Salamat. Okay, so matest na atong pagginikanan sa itong mga anak ng mga iho.
pagdisiplina. Okay, kadto ka pastor. Wala ra? Dito. Okay. Sige, moarit na sa ikaduhang grupo. How did you balance your work and family? Mabalance ba yun? Okay, ato silang tagaan sa si Pangpakpak. Praise the Lord! May gabi sa tanan. Hallelujah. So how do we, unsa mo pagbalanse ang trabaho o ang family? Huh? Okay. Kalamitan sa ato ang mag-isabel tag balanse. Kaya ikaw ano mo ta, kanang tao ra ta bali na limitations. Pero una, dapat yun ang Diyos yun mo sentro sa tanan. Grasya gid niya una. Kaya kung wala ang grasya, wala kayo mo. So, ano yun, muna siya kaya ang grasya mag-resulta ra mo na siya mga ayong mga butang, mga maayos itong kinabuhi. Ikaduha mo nga, sa among grupo samtang kami nag-discuss, amo na nakita na ang valuing the time yun ang importante. Kay ngano kung magunsa ang gugma, kay gusto mong tagugma, magunsa ang gugma kung walay panahon. Wala ra po na siya may tabo. Pero kung naa kay panahon, naa kay time, maka-create ka daghan kaayong paghigugma para sa imong hinugma. Okay. Sa trabaho na kay time, sa pamilya na ka time. So, dapat at the end of the day, maka-provide yung kabisan o gamay ng panahon. So, based on experience, being married for 10 years na, then among anak 9 years old. So, gikan pa na siya sa isa gamay pagod siya. Amon na nagsabot na gid na sa ni Juvie na. Every day mag-spend kita bisag gamay nga time. So, nag-start na, maayo na hantod nagkarako. Karon nga nanagod siya buot, ang nahitabo na, pag madili na nimo siya mataga ng panahon, mangita na siya, mayon na siya, ma, dadaro na lagi wala na taga-banding. So, biskan o gamay na kanya panahon mo matag siya, magmipay na siya usay, magpapansin na siya, di pagkakaman, isog na, di hara dito, ma-realize na nga, kulang mga istorya nga, hinana man ng ano, mag-inani mong behavior, kung sabi, ang siya problema na, wala naman kita gabanding. So, kani siya, eye-opener, gani siya, tinood lang, we are so blessed nga. Naani siya karon nga, time to again, ano, eye-opener na siya sa matagusan na ito nga. Dako na kay tag pagkulang sa itong pamilya. So, time is the most important good. Okay. Importante ko siya kaya maka-create good na time, and diya sa time, maka-create of communication. Matod pa nila ni Orlan o ni Giselle. Tungkol kay lagyo sila, so sa weekend magkita na nagyapon sila pero lagyo sila ang ilang way of showing their love, no, is giving time to each other. Every day mag-video call, ito, layo ang anak, layo na po dito sa kagrupo ng biladjuan, layo ang bata, video call, so time. Tinuod, istorya nila dili na mubalik ang panahon. Sakto ba? Ang panahon dili na mubalik. Pero, insakto na siya. Example na to, ang time mo balik na siya kada adlaw, pero ang pangutana kasi karon alas 8, gabi is alas 8, gaon sa man ka. Parehas ba mo gibuhat karon? Nga nangata dili nagtapo kagabi alas 8 na yun. Mantag pa niya po nangatulog na tinalita, pero dili mabalik ang panahon, pero ang moment dili na. So, we must value time gyud. Importante kayo. Tinuod lang. So, mo na siya encouragement sa tanan, tagaig panahon ang atong matagpamilya. Simple lang, bisag 5 to 10 minutes nga ka nang maka-communicate ka, dako na ka nagkahinuan, especially mga babae, suskuan kami ana sa mga panahon, kanang babalyo dyan, bisag inormic, I love you, asus kalipay na kaya na mo, tinoon bitaw, tinoon ba yan na, tinoon na, 3 words na siya, pero dako ka na siya kahinuan, so once na kay tayo, makakreate yung kagdaghan kay mga butang para sa mga family. So God bless us all. Praise the Lord. Ako masaya si Pastor Elvin kung mabalance ba yun na to ang time o family. Parehas na pastor o family of work, Pastor Elvin. Sumala sa nakatunan po nato, lisod ang pagbalanse diha. Pero ang sulba na daw diha is faithful kita sa season. So, dunay time sa imuhang pamilya, be faithful to that time. O sa trabaho na po, faithful po ka diha sa imuhang trabaho. So, lisod na siyang imuhang
tawag ni mong balansiyon, dili na siya mabalance tungod kay lain-lain na siya o situation, lahi-lahi siya o imuhang buhaton sa usa. So, ingon pa sa atong katunan sa seminar nito, faithful ka lang sa season nimo sa trabaho, season sa pamilya. So, in everything there is season. Amen. Praise the Lord. So, dili gyud mabalance ang family ug work. Faithful ta kung trabaho ron trabaho. Inaabot time nating pamilya. Amen. Naabot time nating ministry sa simbahan. So, praise the Lord. Ato ra gyud mo-manage. Salamat sa Dios. Maadto ta sa last na group kay tapos na sabta. Worst and best financial practice unya. How does it affect your family? Ato silang taga-asama si Mama. Praise God. Praise God. So, may gabi ka na itong tanan. So, ipagtugnaw ang akong mga kuyog. So, ako ilang ipang bato diri sa tubangan. Sige, so, ang amo sa to, the best and worst. Amo lang giipon kay, mura naman siya o ganang, pareho lang siya. Okay, so, among nasabutan, amo ang na-explain sa among grupo is, the best way o practice sa imong financial management is kuan jud siya. Una diha apilo nimo og pa-manage ang Ginoo sa inyong financial. Ikaduha diha is kuan siya kanang kabalo ka, more organize sa imuhang mga balayronon. Mga balayronon. Daghan kayo kung ingot ang balayronon, daghan kayo. Pero kinahanglan ta nga mo organize ni Ana and kinahanglan nimo imo jong ila-ilahon ang wants nimo ug ang imong needs. Kay kung mingon magug ka nga wants ra, gusto ra na nimo nga paliton bisag naa pa ka anang butanga niya. Ganahan na jud ka nga naa makapalit kag usog ana. Kawang ang tanan, mahimo ra nga dili maayo ang pag-manage sa imuhang kwarta. Pero kung ang imong hunahunahon nga kani kinahanglanon jud ni nako sa akong pamilya. Mao jud ni kinahanglanon nako kanang ako jud ning paliton, mao ni siya. Ang pag-manage sa inyong kwarta grabe nindot kaayo. Samot na kamong duha jud mag-manage. Dili mo idja-idja. Sama sa giingon ni kapitan, ana si kapitan ni share siya nga tungod kay siya naman siya sa politiko. So, kinahanglan po siya nga naabot siya iyahang kaugalingon nga kwarta. Yes, kung naa siya sildo, muhatag siya sa iyang asawa, pero mugahin po siya para sa iyaha. Yes, dili na siya sayop ng ingon ana. Pero, kinahanglan, kanang give and take bitaw mo, na kanang give and take mo duha ba nga, tungod kay naakay kwarta yung asawa, dili na lang pud nimo pasagdaan imong asawa nga mo imong pagastuhon tanan. Kay moabot jud na nga worst sa inyong family kung ay ikaw ra na kay nara kay kwarta. Pero kung give and take mo, sige, ikaw balitron kay ako na pud ugma. Nindot kayo na ingon ana. Kinahanglan organize and para nako sa amo duha ni pastor no. Unsa kagamay nga kwarta nga moabot sa among kinabuhi sa amo ang kamot kuan gyud kanang save before mo spend ka kwarta kay kung naa kay tinigo kung moabot ang emergency sa iyong pamilya dili ka magsigig danga-danga sa mga tawo nga mulang. Kay ulaw kaayo nga mingon ka rito nga, uy, pare, pahulam ako niya. Balibaran di ay kasus, kaulaw kaayo na ingon anak. Pero kung naa kay tinigo, dili juga magsigig danga-danga. And ang angay ra jud natong buhaton, atong i-aplikar sa atong kinabuhi sa atong pamilya no. Kay nasayod ko nga kitang tanan natay pamilya, pamilyado na ta diri na mga anak. Nanamo jud tay mga tagsa-tagsa ka mga galastuhan, dapat organize. Kinahanglan nato ato jung i-balance ang ato ang paggasto, dili ta usahay kaning Shopee bitaw, kaning mga place order, kaning mga Lazada, usahay makahimo po ni siya worse sa atong family.
Kay usahay dili makabalo ang atong bana nga nag-order na dai ka. Natingala na naman imong bana nga, oy, sir, may hapon diha na si Ma'am Koan. Ingon ana, mao jud na siya kinahanglan aton jud po nang i-manage. Dili man na siya sayo. Kay usahay, syempre mga bana, di po dugay mo musugot to nga inyong mga asawa. Kinahanglan gwapa jud na pirmi. Or lami jud ko na siya, kanang kuan po siya, pero kinahanglan nga i-balance nato. Usahay ako ang si pastor kay mga na siya. Oh, ano nag-shopee-shopee ka na bitaw kaganana ra ko ba? Ano nag-shopee-shopee na po ka mo place order na po ka. Kung naay bilin, naay excess ang imong kwarta, pwede ka ayo, pero kung wala igo-igo ra jud ayaw ra sa gyud. O ang importante diha paapilon nimo og pa-manage ang Ginoo sa inyong management sa kwarta. Mao na siya. O lastly di ay kanang utang pud usahay. Baka worst pud na siya sa ato ang pamilya. Kay usahay masubraan na kana bitaw na kanang nalapaw na ang imong wants nya pag abot sa mga balayron sa kuryente, sa tubig, wala na kay ikabayad so mangutang ka. Mga linding-linding ato sujud ng walaon. Sa ato kay mga bungkag ng pamilya. Okay, praise the Lord, hallelujah. Amo na yung mag-igo, tulong natin mga tuan. Sige, siguro mga ito ko sa advisor, sa supervisor, pamahin sa financial management. Yung mas Bible, the wise saves for the future, but the stupid spends what he gets. Sa kinanglan na yung savings, pastor. Na savings. Bisa kinang may gahin-gahin sa kita of savings. Amen? So, smile mo din happy. Okay, praise the Lord. Paano na sa atong last part? I know dili pag-yun enough, aron mas makaton pag-yun but this is the start ng likon na taong pamilya, ng Kristohanon, so maybe we can create a program para mas malit ng pag-inan ito pagkainan para siya ng pamilya. Sa pagtapos na ito, atay sa kaawiton, kanya tupad sa biyapon ninyo ang inyong asawa, naa, nihan niyo si Orlan, pag-distribute siguro sa mga lyrics. Amo taning i-surprise o kanta sa mga asawa, pero kay mas maayo siguro kung ang banag asawa ang muawit sa bahay. Si Kuya Jug, ang gihangin yung mari, kapag itaraho, sa iyong daning kanta, I will be here. Praise the Lord. Atong tapuson aning nga kanta, I will be here. Kanya, after the song, akong hangiyong si Pastor Elimar to bless us and to pray for our closing. Dala na lang sa pastor sa snacks nga ito ang pag-aambitan. Sa mo kanta, matapos na mag-utap, pasalamatan din na mo nato si Pastor Elvin. Thank you, Pastor, for sa mga sa motivation. Laro man yung himig certificate, dago na kayo certificate. Pero salamat yun kayo from this church. Salamat pastor sa mga pastors na dialon. Salamat sa o ganatong tanan. Salamat sa mga naghatag sa mga food, nag-prepare. Salamat sa mga pasalamatan sa mga kong asawa sa mga setup. Salamat sa mga wife. Praise the Lord. Ati ko taga-Agrigano. Okay, manindot ang tanan at ang karami tayo. Sige, praise the Lord. Tomorrow morning if you wake up and the sun will rise. Ano niya asawa? Inyong halugon? Bunitan ko ninyo. I will be here.
I will be. Thank you, Jesus. Atong galitan, ang atong partner. Hallelujah. Salamat o Diyos ni kagabihan. Salamat Ginoo nga anak ka nagapahinumdum sa matagusa ka na lugar. Maimo kaming gitagaan ug kapikas ug partner sa kinabuhi. Nga among ikauban hangtod aduna pagud kami gininawa. Salamat Lord sa mga pulong nga among nadungog ning kagabihon. Katong Ginoo mga pabilin sulod sa mga kasing-kasing sa mga nauna ulang. Nga mahimong malig-on o Diyos ang among kaminyoon ugan. Uban simong tabang o panalangin sa matag usaw. I-bless Lord ang tanan nga bana nga niya karon kagabi. I-bless ang Lord ang tanan nga asawa nga niya karon kagabi. Bisan pa Lord ang asawa nga tos balay, ang bana nga tos balay na bili. Ikaw sa Ginoo magapangliho, magapanalangin sila kinabuhi. Bukusa kami Lord ang among kaminyoon sa usa ka gugma, usa ka espiritu, ug sa pag-alaga diha kami. Salamat Lord, kini nga dapit ugan. Salamat Ginoo sa imong pagpanglihok ni kagabi. Salamat Ginoo sa taas pang katuigan nga imong ihatag sa matag usa nga mga kinabuhi. Nga puno sa kadagaya, puno sa panalangin, kalipay nga gikan kanimo. Kung Ginoo ang among kinabuhi ugan, matag ayon nga niya karon kagabi. Salamat sa ako Dios, bisan pa sa mga pagkaon itutuparan kagabi. Ikaw o Diyos magapanalangin sa mga kamot kinaghan kami. Bisan pa kami Lord nga mga party ni salamat Ginoo nga makahatag Ginoo kusog at kabusog sa matag-usalamon ka. Dalaygon ka o Diyos sa may katapusan. I-bless kini nga dapit Lord kini nga church o God. I-bless Lord ang matagpupol nga niya kini. Tanan dumukimaya Ginoo among gibalik niya kanina. Bisan pa Lord sinabi Pastor Kelvin ng ating asawa. Tanan Lord mga members ninyo kaya ni dami. Tanan niya po sa first ni kagabihan. Ikaw o Diyos magapunong sa imong grasya at panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Mayong gabi sa tanan, asa may serve yourself, self-service ni? Okay, self-service. Magkuha lang mo sa inyong snacks.